Matapos ang nakakabiglang last panel sa nakaraang chapter, ngayon na lumabas na ang spoilers para sa parating na chapter 13 ng JJK Modulo, ay sa wakas matutungyan na natin ang mga sumunod na eksena matapos ang pagdating ni Dabora. Pero disclaimer muna, spoilers pa lamang po ito at hindi po full chapter, meaning hindi po accurate, kulang-kulang at subject to change pa ang mga info na ilalahad ko ngayon. Kaya na may wag na natin patagalin pa, let's go. Nagsimula eksena dito sa events matapos ang pagdating ni Dabora, wherein makikita si Cross na nasa malubang kalagayan at kasalukuyan ng tinitreat ngayon, habang si Maro ay gulat na gulat at di pa rin makapaniwala. Dito naman sa isang area sa Jujutsu Tech ay may kita ang labis na pagkagulat din nitong si Tsurugi nang sinabi ng babae na di na raw nakayanan pa ng kanyang RCT o reverse curse technique ang epekto ng curse speech ni Usame, na ang rebound o side effect daw ng paggamit ito sa kanyang curse speech ay grabe raw talaga kasi napakalakas daw ng hinarap ni Usame na may kukumpara nga raw sa isang calamity. At may kita nga na nasa malubang kalagayan din itong si Usame, mga kaibigan, dahil sa rebound ng curse speech. Matapos yan ay ibinalik na ang eksena sa tunay na nangyari dito sa Tokyo sa pagdating ni Dabora, na kung saan ay nagbabala si Usame sa mga dumating na rin ng mga sorcerers na wag raw gumawa ng move. In which ay nakaramdam naman ng takot si Yakumaru. Tinignan naman ni Dabora si Cross na binubuhat ngayon ng kasamahan ni Oski at tinanong sila sa kung anong araw talaga ang nangyari rito. Paliwanag naman ni Oski na dahil daw ito sa isang kalian, na kung saan ay tila ba'y nag-insist din itong si Yakumaru na hindi raw mga kalian ang mga yon. Kaya dito na tinanong ni Dabora si Yakumaru kung siya ba raw ang bumaril kay Cross. Umamin naman ang takot na takot si Yakumaru, kaya nawala na ng choice si Usame kundi ay gamitan si Dabora ng curse speech para dito makakilos. Subalit huli na dahil naputol na ni Dabora ang braso ni Yakumaru. Maya-maya pa ay nagdulot naman ng matinding rebound o epekto ang curse speech ni Usame dito sa kanyang kamay at lalamunan. At kahit na naka-activate pa rin ang curse speech ay malaya pa rin gumagalaw ngayon itong si Dabora. Kaya mas tumindi pa ang rebound dito sa kanya dahil na nagmakaawa na lang si Usame na mag-retreat na lang daw muna si Dabora. Humingi rin siya ng paumanhin, subalit nag-insist si Dabora na mamamatay na raw si Cross sa sugat na natamo nito. Kaya hindi raw sapat ang isang buhay kundi uubusin daw talaga niya ang lahat ng mga kasama ni Usame bilang kapalit. Kaya ay nagmakaawa naman si Usame at sinabihan si Dabora na siya na lang daw ang magsasakripisyo. Kaya naalala naman ni Dabora si Dora noon nang sinabi ito ni Usame, kaya umalis na lang muna sila. Subalit bumagsak naman si Usame. Days later ay nagpropose ang Simurians ng agreement na poprotektahan daw nila ang cursed spirits at ipoprohibit daw ang pag-exercise nito. Bagay na napag-usapan naman ng mga Jujutsu sorcerers dito sa kanilang meeting. Na ayon din dito na sila pala ang nagtitreat kay Cross, na mahirap daw ang pagtitreat sa kanya kasi iba raw ang katawan nito kaysa sa mga tao at tinamaan din si Cross sa vital organ nito. Napag-usapan din nila ang risk sa pag-increase ng numbers ng mga cursed spirits kasi na-pause ang Great Purification dahil sa insidente. Na may 1 month pa raw silang natitira bago raw pwedeng dumami ng gusto mga cursed spirit, mga kaibigan, at posibleng makalabas sa Tokyo. Matapos yan ay 1 month later ay may dalawang sorcerer naman ang nagpa siyang mang-exercise ng mga cursed spirits ng patago na di raw mapapansin ng mga Simurian. Subalit during sa kanilang pang-e-exercise ay tumulo naman ang luha ng third eye ni Oski at narinig niya ang mga sorcerers na nang-e-exercise daw ng mga cursed spirits. Dahil dito ay mas lumala talaga ang sitwasyon kasi no choice sa mga tao. Kailangan talaga nila na mang-exercise ng mga cursed spirit. Hindi po pwede na papapatagalin pa nila ang pang-e-exercise kasi dadami talaga ang numbers ng mga to. On the other side naman ay kagaya ngayon na may nang-exercise ng mga cursed spirit ay ang mga Romillion ay ang siyang magsasuffer naman kasi ang pagtulo ng luha sa kanilang third eye ay delikado. Ngayon nga ay mas tumitindi pa ang epekto nito dito kay Oski. Matapos yan ay dito na nag-propose ang mga Simurian sa Earth na titira raw sila sa Tokyo at gagawin nila itong ang kanilang sariling bansa upang maprotektahan din daw mga cursed spirits na nandito. Na kung tatanggi raw ang mga tao ay isa-settle daw nila ito sa isang duelo na Discante style daw. Ang duelo na ginawa noon ni Dabora at Dora, mga kaibigan. Matapos yan ay nag-meeting ulit ng mga Jujutsu sorcerers na kung saan ay nag-iisip sila sa kung sino raw iharap nila kay Dabora. Nang kanilang tanging nakikitang capable lang daw sa pagharap sa kagaya ni Dabora ay si Yuji lang daw talaga. Subalit wala pa rin daw silang lead sa kung nasan ngayon si Yuji. And on the next panel ay dito na makikita si Nobara, mga kaibigan, na nagsasalita na nakaupo, na ayon sa kanya na ang huling time lang daw na nakita niya o nagkita sila ni Yuji ay sa time daw sa funeral ni Hana o Hanakuro, sa mga kaibigan, na ang vessel noon ng Angel. Na ayon kay Nobara na maaring di raw in-expect ni Yuji na hindi raw ito tatanda, na hindi raw mafulfill nito ang wish ng kanyang lolo noon. At dito na sinabi mismo ni
Nobara na hindi raw pala tumanda itong si Yuji mga kaibigan, na maaaring umiiwas nga raw ito sa kanila kasi ayaw ni Yuji na makita ang kanyang mga kaibigan na matanda na ayaw niya silang makitang patay na. Matapos ang sinabi niya ni Nobara ay napagtanto na ng mga sources na wala na raw talaga silang pag-asa sa duelo kasi di rin nila kayang hanapin si Yuji. Subalit a month later mga kaibigan ay may napili namang representative ang mga tao despite sa napakalakas na kalaban nila, na sa part naman ng Simuyan ay pinili nila si Dabora at sa part ng mga tao ay ang kanilang napili na haharap kay Dabora ay si Yuka Okkotsu. At man, tignan yung itsura ni Yuka rito. Parang si Yuta na talaga, na nag-iba na ang kanyang presensya o ang kanyang aura dito mga kaibigan, na tila ba'y may nangyari talaga within the past month bago ang araw ng duelo. So grabe, antindi mga kaibigan, na ano nga ba talaga ang nangyari sa kung bakit si Yuka ang kanilang napili at ang mga napag-usapan sa kanilang meeting at nasaan nga ba talaga si Yuji. Well, para sa mas detalyado pang review, para sa chapter 13, abangan yung full chapter review natin mga kaibigan para sa chapter nito ngayong weekend. Para sa mas dama pa at full info na chapter, kasi napakaganda ng chapter nito mga kaibigan na magpapa-hype at magpapa-entertain talaga sa inyo. Kaya abangan yung full chapter review nito. Kasi dito man natin tatapusin ang ating spoiler review. Kaya naman kung nagustuhan nyo yung video, can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.